sa kanila as yung anak niyang sutil. Ako raw yung anak niyang sutil. So meron po kaming mga hindi pinagkakaintindihan. Maraming times na hindi po kami nagkakausap. Mga kapatid ko po, nakakausap nila si Mami, pero ako po hindi masyado. So kaya ayaw ko pong magsalita dahil I'm so still full of regrets. Pero sabi naman din po, huling nawawala kapag papaunaw na ay yung pandinig. Sana narinig niya ako. Sana po narinig niya ako na nandun po ako. Maging mistake. Kita ninyo. Tagaan po ako ang bahaw, ang tagaimiga. Yung tatay ko taga ng buwan. Yan o, binaha. Po yun ay tugay po sa nabwa at saka sa bahaw. Sura po yun. At napakarami po mga surabay natin na nangangay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po, good morning. Si Dante Maravillas po. Dito tayo sa ating bagong channel, podcast natin, Life with Dante M. So ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa mga sutil na anak. Kasi mga kababayan, hanggang ngayon na mainit na pinag-uusapan pa rin yung tungkol sa pagpanaw ni national artist superstar Nora Aunor. At kasama sa mga pinag-uusapan ngayon, ang tungkol po kay Matet De Leon, yung kanyang adopted daughter po. Iyak nang iyak kasi po si Matet De Leon doon sa eulogy ng kanyang nanay. Talagang sising-sisi siya po. Yan, Matet De Leon opens up about her relationship with Mother Nora Aunor. I'm full of regrets. Pero before natin pag-usapan, mag-timo na tayo. May nagtanong pala sa akin po. Ano daw itong iniinom ko? Tea? Yan, pakita ko sa inyo. Sa umaga po, ito yung iniinom ko. Herbal tea ito. Paragis. Gawa sa yung kinakain ng kalabaw. Diba? Kaya pala malakas yung kalabaw. At hindi basta nagkakasakit yung kalabaw. Kasi yun. Maraming halamang gamot na nandyan sa kinakain ng kalabaw. And that includes yung paragis. At itong paragis, mga kababayan, herbal tea, may kasama siyang lemongrass sa kamalunggay. Ito ngayon, ginawang tea. Ito yung iniinom natin every morning po. Diba? Ano niya, Mr. Maravillas? Parang maingay dyan sa paligid mo. Kusina kasi namin ito. Nagluluto si Mrs. ng nagluluto po ng tawag dito almusal. Pakita ko po sa inyo. Diba? Sinangag ko. Sarap nito. Tapos, ito yung pinakang paborito namin. Lagi kaming nagluluto nito. Ano yan ni Mr. Maravillas? Kwan siya, tinapa, ginisa sa toyo, kamatis, bawang, sibuyas. O, ganun lang. Siyempre, mantika kasi ginisa. Ganun lang yung pagluto niyan, mga kababayan. At pag nilagyan siya, mga kababayan, ng konting sili, lalong sumasarap. Paminta pa pala. Kailangan may paminta siya. So, pag medyo nagmantika na po siya, tawag dito sa amin, naglalana-lana. Luto na siya po. Pero yung tinapa, luto na rin siya po. Ayan, sinangag plus ulam tinapa na ginisa. Ginisa sa kamatis. Tapos mamaya, magugulay kami po. Gulay na papaya naman po. Para iba naman. And by the way, salamat pala. 1,800 plus na yung ating subscribers dito po sa ating bagong channel, Life with Dante M. Nagustuhan po ninyo. And in fact, yung episode natin kahapon tungkol kay Ate Guy, ito po, yung dinidma
ng isang celebrity na humingi ng tulong si Ate Guy. Tapos iyak nang iyak doon sa lamay. Umabot na po ng 26,000 views. O diba? At 1,830 plus na po yung subscribers natin dito sa bago nating channel na Life with Dan TN. Kaya po, kung hindi pa kayo naka-subscribe, click subscribe po at share ninyo sa inyong mga kaibigan kasi maganda yung ating mga topics dito about family, relationship, about emotions, about yung sa ating mga anak, about marriage, kung ano-ano pa po na may relasyon sa ating buhay na malamang nakaka-relate kayo. Lalo na ngayon, yung topic natin, ito nga yung tungkol kay Matet na ang sabi ni Nora Honor, siya daw yung pinakasutil na anak pala itong si Matet Billion. Sa bagay, lahat man tayo siguro nakaka-relate kasi dumaan tayo sa ganong stage ng ating buhay. Talagang natural sa anak siguro yung pagiging sutil. Ako ganon din ako. Yung tawag sa akin ng nanay at tatay ko, sutil din na anak. Na-realize ko yon nung siyempre nag-mature na rin tayo at lalo na nung nag-asawa na at may mga anak na. Tama yung mga sinasabi ng ating mga magulang. You will realize yung mga kamalian mo. Pag ikaw ay may pamilya na rin, makikita mo kung gaano kasakit yung sinasagot-sagot ang magulang. Diba? Nakaka-relate po kayo? O sino sa inyo ang hindi nakapag-sagot-sagot sa magulang? Pag sinabi ninyo hindi ninyo nasagot kahit minsan, kahit isang beses, ibig sabihin niyan, nagsisinungaling kayo. Ako nga po, mga kababayan noon, sabi ng nanay ko, isang salita ko palang 1,000 na yung sagot mo. Kaya ka pala niya Mr. Maravillas naging broadcaster kasi talagang anyway, ganon talaga. Ang importante po, nandun yung ating pagsisisi, di ba? Tulad ni Matet. Kaya lang, itong pagsisisi niya, ngayon, wala na. Pumanaw na yung kanyang nanay, si Nora. Ayan ba? Matet Dillon became emotional as she spoke about her late mother, Nora Honor, during the Philippine film Icon's Wake in Taguig. Yan nasubaybayan ito ng ating mga mamamayan. Kasi, yan nga, sabi rito yung mga nag-react, lalo na yung issue ng gourmet, tuyo. Pasensya na, pero how could you treat your mother like that? Pero kung napatawad siya ni Miss Nora Honor, sino nga ba naman ang mga marites gaya ko na patuloy siyang sisisihin sa pagkakamali o pagkakasala niya sa kanyang ina? Tama po, tao lang po. Lahat naman tayo nagkakamali, lalo na sa ating mga magulang. Sabi ng isa pa, yes, naalala ko pa yung interview ni Matet about gourmet, tuyo, kakumpetensya niya daw, nanay niya. She said something against her mom. Mas masaya nga sana. Same kayo ng business ng mother mo, di ba? Kaya siguro iyak ng iyak si Matet. Marami siyang dinadala sa dibdib. Their mom never let them feel the burden when she was ill. Ganon sila kamahal. Yan nga po. Napanood ko din yun, mga kababayan. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung sinabi doon sa eulogy ni Matet. Nagsisisi na din siya, mga kababayan. Kaya lang, wala na yung kanyang nanay. O ito yung sabi po. Palagi raw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak niyang sutil. Ako raw yung anak niyang sutil. So meron po kaming mga hindi pinagkakaintindihan. Maraming times na hindi po kami nagkakausap. Mga kapatid ko po, nakakausap nila si Mami pero ako po hindi masyado. So kaya ayaw ko pong magsalita dahil I'm so still full of regrets. Pero sabi naman din po, huling nawawala kapag papaunaw na ay yung pandinig. Sana narinig niya ako. Sana po narinig niya ako na nandun po ako. Alam mo na ma kung ano yung sinasabi ko po sa inyo ma. So yun mga kababayan si Matet na sana
talagang nagtanaw siya ng napakalaking utang na loob sa kanyang nanay. Lalo't alam niya, mga kababayan, na adopted daughter siya. Kasi yung anak ni, yun ang kahanga-hanga din kay Nora Honor po, kay Ate Guy. Isa lang po yung biological son, si Ian De Leon. Pero ginusto, mga kababayan, ni Nora Honor na mabigyan ng kapatid. At yung mga kapatid, mga kababayan, mga adopted sons and daughters po. So, pambira po kasi sa tao, di ba? Yung magpalaki ng bata na hindi mo totoong anak, pero itinuring, mga kababayan, ni Nora Honor na totoong anak niya. Pero ganun pa rin, ganun pa man, mga kababayan, yun ang medyo malungkot. Si Matet, na binigyan ng magandang buhay, nagawa pang sagot-sagutin yung kanyang nanay, na alam niya na adopted daughter siya. Kaya lang, tao nga lang po. Ganun talaga po eh. Minsan hindi yan nare-realize until yung panahon na pumanaw yung kanyang nanay. Kaya ito, sising-sisi, mga kababayan, si Matet, pakinggan po natin yung sinasabi niya. Anak niya gusto niya. Yan po. Mahal po nila. I actually didn't want to come in front of all of you because syempre hindi naman po rin sa kaalaman ng lahat. May mga kami yung ako nga po, according to her good friends na nag-aalaga sa kanya, palagi daw po nila, palagi daw po akong pinapanggit ng mga sa kanila as yung anak niya kasi meron po yung mga pagkakainin na maraming times hindi po pinakakapag-usap. Makakamit ko po nakakausapin si Mama, pero ako po hindi mas so ayaw po magsalita dahil I am still full of regret. Iyak nang iyak siya po. Yun po, pero sabi naman yun po, wala daw pong nawawala kapag yung pag-delay. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya. Na nandun po ako. Pero wala naman po sinabi ko sa inyo po. So, galing po ito, mga kababayan, sa showbiz, TH. Ito noon, mga kababayan, yung interview ni Oji Diaz kay Matet tungkol doon sa pagtatampo niya sa kanyang nanay, kay Nora Honor. Bakit hindi mo sinabi? Kung walang intensyon mga asahan, di ba? Yun lang naman. Yun lang ang kinainis ko. Pero kung gusto niya magtinda ngayon, kung gusto niya yung pagtitinda po ng gourmet, sa market ko. At para lang yun. Sa Noranian, siguro wala pang 20 ang umu-order mula na nagsimula ako. Oo, puro. Pero na-appreciate ko yung ayan, sana. tinitinda. Mga Manyans, baka naman. Bakit? Diba tao din naman sila kumakain. Kumbaga, pero na-appreciate ko yung pagmamahal ng Noranians na sharing, share sila, nag-aano sila. Ay, hanap buhay lang ako. Hindi para, ma'am, pengi. Di ba rin po nyo? Hindi naman pera. Hindi kami ganun. Yan ang masakit, mga kababayan. Kahit wala na lang gawin. Pagtitinda lang yung pinagugutan ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Na pa-text ko, pa-comment ko, yung mga ganun. So, kayo ni Ate Jay nag-usap na? Nag-usap After kami. itong rant mo? Hindi ko na siya kakausapin ulit. Hindi mo nakakausapin na namin? Hindi na. Kasi parang sa akin, ginawa ko na lahat eh. Tuwing aawayin siya ng mga tao, tatawagin siya adik, ginaganon siya ng mga tao, sakit sa akin nun. Pag yung tinatawag ng gano'n ng mami ko, ako ang unang-una nakikipag-away sa comments, napaka-squammy ko, di ba? Squatter ko, di ba? Talagang nagko-comment ako. Wala akong pakialam kung nasasaktan ng kalooban ng nanay ko. Ako ang unang-unang gumagawa niya.
Kasi yung mga kapatid ko, mga sosyal, ako hindi, jologs talaga ako. Tapos, ganito, ako ang unang-unang sumusuporta sa'yo. Ako ang unang-una. Tapos, hindi ko alam paano niya nagawa sa akin yung ganyan. Ano sinasagot mo kapag sinasabi na walang utang na loob itong mga apo ni Ate? Paano bang pagbabayad ang gusto nila ng utang na loob kahit na anuhin na kami? Hindi kami papalag, kahit mali, hindi kami magsasalita. Ganun ba yun? O bulag lang talaga yung mga tao? Unang-una rin, hindi naman si Mami, hindi choice ni Mami na ampunin ako ang ate ko. So, ang inampun niya lang talaga ay si Kiko at si Kiko. Hindi kami. Ang umampun sa amin ng ate ko ay lola ko. Yung nanay ni Ate Gay. So, parang namatay yung lola ko. Wala na siyang choice. Nandun na kami. Kumbaga, hinabili na sa inyo. Oo, pero nasa puder pa rin naman kami ni Mami. So, Mami pa rin namin siya. Diba? Sa totoo lang, si Kiko at si Kenneth at saka ako, lumaki naman kami talaga kay Ate Lud. Si Ate Lud talaga ang... Bukod kay Ate Lud, may isa pang nagpalaki sa amin. Hindi ko na pero kung national artist yun. Oh? Yung isa, hindi ko nasabihin kasi baka madami. Yun ang nagpalaki sa inyo ni Lord. So yun, mga kababayan, yung punot dulo. Pero sabi nga natin, talagang nangyari siya sa magpapamilya. Ang importante, nandun pa rin sa huli, na-realize ni Matet, mga kababayan, yung kanyang mga kamalian. Di ba? Yun ang importante doon. Yung pagsisisi, ika nga. Ito yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Saidet Cabuenos, sabi ng mga matatanda, binabaliwala mo ang gamit kung ito ay nandiyan pa. Pero kung ito'y nawala, diyan mo nakikita kung anong halaga. Ang mayroon noong gamit, hanap-hanapin mo na. Sabi ni Dorothy Diaz, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Di mo na maibabalik ang panahon. Nung na-interview si Nora, nag-share siya, 3 minutes siyang patay na. Doon pa lang, sana bumawi na kayo sa kanya. Mabuti pa ibang tao, di siya iniwan hanggang huli. Rest in peace, Nora Honor. Sabi ni Jelita Ortiz, ang ampon na ng away sa nag-ampon. Matet de Leon. Sabi ni Mirna Paraiso, Miss Nora keeps going good to our brethren despite the fact that she humiliates by her critics but did not know that she has a mansion in trophy awaits in heaven. Nakakatawa kay Nora Honor na mga kababayan, kahit medyo hindi na siya financially stable, naisip pa rin niyang tumulong sa mga nasalanta ni Katrina, yung pagbaha po sa Kamsor dito sa amin. Pumunta siya kay Bostoyo, mga kababayan, tapos bininta yata yung damit niya para daw maitulong doon sa mga nasalanta ng baha. Ganon kabuti ng puso ni Miss Nora Honor, mga kababayan. Hanggat sa uli, ang iniisip pa rin niya yung kanyang kapwa, yung kanyang mga kababayan sa Iriga City at Camarines Sur. Ito po. Ito po ay yung damit niya, para ng pwesto. Ito po marami. Para po sa mga kababayan natin sa Bicol, Peter Man. Ayun! Para sa mga kababayan daw sa sa Bicol. Ito po, ma'am. Gawa po ito ng fan niyo, ma'am. Ito. You see? Ito po yan. Solid na Noranian. Alam niyo, ma'am. Ito. Dito kay Bostoyo. Ang nauna, Pasalamat siya kay Bostoyo. Dahil may mga fans po na nagbigay pa natin. Album, kung ano man yung invento para makagulat po siya. At alam po natin, Mula ito sa official channel niya, Nora Honor Official. Kaya isa po yun sa isang desisyon na nagpunta ako dito. Para humingi ng tulong sa kanya na matulungan yung mga kababayan po natin sa Bicol na nasalagta po na maging Crispino. Kita ninyo. Pag-aali po ako ang Bakaw, taga-Iriga. Yung tatay ko taga-Nagwa. Yan binaha. Na po yun ay nutulay po sa Nagwa at saka sa Bakaw. Sira po yun. At napakarami po mga kababayan natin na nangangailangan ng pagkalinga at pagtulong. Kita Lalo ninyo. sa mga pagkain, sa mga kumot, pagkain, damit, at kay Bostoyo naman po ay malaki pasasalamat po dahil natulungan po tayo at nakapagbigay po siya ng 250,000 po. 250,000. Para sa mga kababayan natin sa Bicol.
yung binigay ni Boss Toyo. Pumunta siya. Tapos ibininta niya yata yung kanyang damit. Yung ginagamit niya noon sa mga shootings, mga kababayan. Yun naman talaga negosyo ni Boss Toyo. You see? So sa huling pagkakataon mga kababayan, before siya, 5 months or 6 months before ng kanyang pagkamatay, tumutulong pa rin siya. Pero may karamdaman na po siya. Ganon si superstar, national artist Nora Honor. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.